Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lilet, not guilty sa kasong isinampa sa kanya ng mismong kapatid niya na si Eira. Alamin natin. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Tuluyan na ngang pinaniwalaan ni Eira ang salaysay ng witness na si Lilet ang totoong pumatay kay Attorney Meredith, na sa pagkakaalam nga natin ay may nagbayad lang sa witness na si Ate Evelyn upang ilayo at idiin si Lilet sa kasong hindi naman niya ginawa. Si Calorena nga ang nagbayad kay Evelyn upang idiin sa lahat na si Lilet ang pumaslang sa sarili niyang ina. Kahit na nga ang totoo ay hinding-hindi makakaya ni Lilet na paslangin ang sarili niyang ina. Lalo na at little person nga itong si Lilet. Binayaran ni Calorena ang witness dahil kilala ni Calorena kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Walang iba kundi ang nag-iisa niyang anak na si Ino. Inunahan na ni Calorena si Attorney Alon na mahanap ang nag-iisang witness na si Ate Evelyn. Ngunit matalino ang ating bida. Hindi papayag ang ating bida na si Lilet Matias na siya ang sisihin sa kasong hindi naman niya ginawa. Kaya kahit pinagpipilitan ni Eira na ang stepsister niyang si Lilet ang primary suspect, ay hindi nagpapatalo si Lilet. Alam ni Lilet sa sarili niya kung ano ang totoo. Karamay niya sa problemang kinakaharap niya ngayon ang ama niyang si Ramir, ang tumayong ina sa kanya na si Tinang Ses, at ang mga kaibigan niya na si Bonnie at Kurt. Dahil malakas ang kutob nila, na dinidiin lang si Lilet ng kung sino mang tao upang malinis ang pangalan nila. It's either may pinagtatakpan nga raw ang witness na si Evelyn o ang witness mismo ang gumawa ng karumal-dumal na krimen kay Attorney Meredith. Si Lilet na mismo ang gumawa ng paraan para mahuli at malaman kung sino talaga ang killer ng nanay niyang si Attorney Meredith. Dahil kahit mga pulis ay hindi na magawang pagkatiwalaan ni Lilet. Pakiramdam kasi ni Lilet ay pinagkakanunulang siya ng kung sino man. Tinuloy na rin ni Eira ang reklamo laban kay Lilet. Tinanggap na ni Lilet ang sabpina na pinadala sa kanya galing sa korte. At handang-handa na si Lilet na mag-file ng counter affidavit para sa kasong binabato sa kanya ni Eira. Nangangako si Lilet na gagawin niya ang lahat para hindi manaig ang kasamaan. Kahit pa pinagdidiinan ni Eira na si Lilet talaga ang may kasalanan kung bakit nawala ang nanay nilang si Attorney Meredith. Lumabas na ang warrant of arrest para kay Lilet. Wala namang kahirap-hirap ang mga pulis na pasamahin sa presinto si Lilet. Kusang loob na sumama si Lilet sa mga pulis at hinarap lahat ng laban niya. Pinayagan si Lilet na makauwi ng bahay nila habang dinidinig ang kaso laban sa kanya. Dahil sa little person nga si Lilet. Masaya naman ang pamilya de Leon dahil alam nila na hindi na magsasampa ng kaso si Cyrene laban sa anak nilang si Ino. Dahil nabalitaan na raw siguro ni Cyrene ang pagkamatay ni Attorney Meredith. Sigurado raw na natakot na si Cyrene na humarap at kasuhan si Ino. Natuwa si Ino dahil sa wakas ay hindi na siya ipapatapon ng magulang niya sa San Francisco dahil wala nang magkakaso sa kanya. Nagsalita si Calorena na naplano na nila lahat na paalisin muna si Ino sa bansa. Kaya nagtataka si CRD kung may lihim ba na tinatago sa kanya ang asawa na si Calorena.
Fast forward natin. Umpisa na ang hearing para sa kaso ni Attorney Meredith. Pinatawag na si Lilet sa korte upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Humarap na rin si Eira sa korte at sarado na ang utak ni Eira sa pagpapatawad sa kapatid niyang si Lilet. Pinaniniwalaan na ni Eira na si Lilet talaga ang may gawa nun kay Attorney Meredith kahit na nga kulang pa ang mga ebidensya na hawak nila. Humarap na rin sa korte ang nag-iisang testigo ni Eira na si Ate Evelyn at si Lilet pa rin ang nag-iisang tinuturo nito na pumukpok sa ulo ni Attorney Meredith kaya ito namatay. Hindi naman nagpatalo si Lilet dahil alam ni Lilet sa sarili niya na hinding-hindi niya magagawa na maging isang kriminal, lalong-lalo na sa nanay niyang si Attorney Meredith. Pinagtanggol ni Lilet ang sarili niya dito sa korte. Walang sinayang na oras at pagkakataon si Lilet para patunayan sa korte na talagang inosente siya. Halos mautal-utal naman ang nabayarang witness na kumakalaban kay Lilet dahil sa galing ni Lilet na depensahan ang sarili niya. Maya-maya ay nag-iba ang statement ng witness nila Eira. Hindi nila alam kung ano na ang nangyayari. Basta ang sinabi na lang ni Ate Evelyn ay hindi na niya kaya pang magsinungaling. Hindi na raw siya pinapatulog ng konsensya niya dahil hanggang sa pagtulog niya ay binabagabag siya ng mga isipin niya tungkol sa pagdidiin niya kay Lilet. Maging ang judge ay hindi na alam kung bakit nalihis bigla lahat ng statements ng witness sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Hindi mapigilan ni Eira na hindi kumalma. Sinabihan niya si Ate Evelyn na sabihin kung ano ang totoo. Maiyak-iyak na ang witness na si Ate Evelyn habang nakasalang sa witness stand. Hindi na kinakaya ni Ate Evelyn lahat, lalo at alam niya sa sarili niya kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Lumakas naman ang kutob ni Attorney Renan Alon sa witness nilang si Ate Evelyn na may hindi pa ito sinasabi sa kanila ni Eira. Sasabihin na kaya ni Ate Evelyn sa harap ng korte kung sino ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith? Sasabihin na rin kaya ni Ate Evelyn kung sino ang nagbayad sa kanya para idiin si Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.